Ang mundo noong taong 2073 ay napilitang harapin ang isang napakalaking banta nang ang mga halimaw na nagmula sa hindi malamang pinanggalingan ay nagsimulang umatake sa mga teritoryo ng sangkatauhan. Sa gitna ng kaguluhang dulot ng mga halimaw, ay nagsimula ring lumitaw ang mga krimeng gawa mismo ng mga tao, kaya't ang dating ligtas na kalagayan ng mundo ng tao ay unti-unting lumala. Ito ay dahil sa patuloy na pagtaas ng antas ng krimen ng sangkatauhan kasabay ng lumalalang banta mula sa mga halimaw. At pagdating ng taong 2075 matapos ang insidente ng kaguluhan, sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng pamahalaan na resolbahin ang problema na hindi pa rin nagbubunga ng anumang resulta, ang sangkatauhan ay napilitang mamuhay sa takot at pangambang araw-araw na bumabagabag sa kanila. Sa mga kritikal na sandaling iyon, ay lumitaw ang kauna-unahang superhero sa kasaysayan ng sangkatauhan, at siya ay nakilala sa pangalang Zero. Ang kanyang pag-iral ay isang napakalaking biyaya para sa sangkatauhan. Nagawa niyang pahupain ang kaguluhang dulot ng mga kriminal at ng mga halimaw na siyang pinakamapanganib na banta. Ang kanyang mismong pagkatao ay naging huling liwanag ng pag-asa para sa sangkatauhan, at siya rin ang nagbigay daan upang maunawaan ng mga tao ang kahulugan ng mga halimaw. 灵击垮了无数黑暗势力，抓获了。 Ang pagdating ng unang bayani ng sangkatauhan ay nagpasimula rin ng pag-usbong ng iba pang mga superhero, at pagsapit ng taong 2100, ang antas ng krimen sa iba't ibang bansa ay nagsimulang bumaba, dahilan upang ang mundo ay unti-unting makapasok muli sa isang panahon ng kapayapaan. Ngunit matapos marating ang panahong iyon ng kapayapaan, ay bigla na lamang naglaho ang presensya ni Zero mula sa mundo. Sa isang araw, sa gitna ng isang masiglang plaza, sa kwento ng seryeng Hero Zero, ay ipapakita sa atin ang isang lalaking walang trabaho na naghahanap ng mapapasukan, na ang pangalan ay Lin Jia. Sa katotohanan, ay siya mismo si Zero, ang unang bayani sa mundo, ngunit walang kahit isang tao ang nakakaalam ng napakalaking lihim na ito. Sa kabilang panig, ay makikilala rin natin ang isang lalaki na isa ring superhero na nagmula sa pamilyang Shishen. Siya ay may isang banda na labis na hinahangaan ng mga kababaihan, at tulad niya, ang lahat ng miyembro ng banda ay pawang mga superhero rin. Hindi nagtagal, ay lumitaw ang isang bird-ugong lalaki na dumating upang maghayganti laban sa pamilyang Shishen, kasama ang isang grupo na tinatawag na Black Hand, isang organisasyon ng mga kriminal na matagal nang pinaghahanap at kilala sa pagdudulot ng malalaking problema sa lungsod. Ang pagdating ng Black Hand na may layuning patayin si Shishen ay nagdulot ng takot sa mga manunood, dahilan upang sila ay magsitakas. Pagkatapos nito, ay sumiklab ang isang labanan sa pagitan ng banda ni Shishen at ng Black Hand. 是这样的人，别以为我们会就这样放过你！兄弟们，给我干掉他们！把他们大卸八块！你们是不是把荧光棒跟这东西搞混了？这时候，你的资源。 给我滚！不要让我再见到你！ Sa hindi inaasahang pangyayari, ay nagawa ni Shishen at ng kanyang mga kasamahan na mapabagsak ang mga miyembro ng Black Hand ng madali, nang hindi nagtamo ng malulubhang sugat. Tanging ang lalaking may buhok na parang palong ng manok ang nanatiling nakatayo, bagamat bahagyang nawala ng ulirat. Sa mismong sandaling iyon, ay dumating si Lin Jia at nilagyan ng posas ang paan ng lalaking may palong, kasabay ng pag-uutos sa kanya na manatiling tahimik at maghintay hanggang dumating ang mga tagapagpatupad ng batas mula sa espesyal na departamento upang siya ay hulihin. Napagtanto ng lalaking may palong na ang posas na nakapulupot sa kanyang paa ay pag-aari ng isang pulis, isang bagay na hindi niya kailanman inasahan. Sa katotohanan, ang lalaking iyon at ang grupong Black Hand ay binayaran mismo ni Shishen upang lumikha ng isang peking kaguluhan, habang si Shishen naman ay magpapanggap na bayani na lulutes sa sitwasyon sa harap ng maraming tao upang mabilis na tumaas ang kanyang ranggo. Bilang isang superhero. Ngunit ngayon, ay naramdaman ng lalaking may palong na siya ay pinagtaksilan ni Shishen, bagay na labis niyang ikinagalit. Sa pagkakataong ito, ay determinado na siyang tuluyang patayin si Shishen. Sa kanyang ikalawang anyo, ay madaling-madaling tinalo ng lalaking may palong ang lahat ng miyembro ng grupo ni Shishen.
接下来就轮到你们了，不堪一击。 Matapos bumagsak si Sheshen at ang kanyang mga kasamahan, ay lumitaw ang isa pang kakaibang lalaki na nagpakilala bilang isang Class E na superhero na nagngangalang Zanchen. Layunin niyang pataasin ang kanyang ranggo bilang bayani sa pamamagitan ng pagtalo sa lalaking may palong. Ang kanyang lakas ng loob na harapin ang isang kriminal na mas mataas ang antas kaysa sa kanya ay hindi basta-basta, sapagkat si Zanchen ay mayroong maraming makabagong kagamitan na kanyang ginagamit bilang kanyang pangunahing lakas. Halimbawa, ang kanyang high-pressure laser gloves na sinasabing kayang pumatay ng isang elepante sa isang putok lamang. Ngunit dahil masyadong mahina ang kanyang katawan, si Zanchen ay tumalsik pa itaas matapos niya itong ipaputok. Kahit siya ay duguan na bago pa man matanggap ang mga suntok ng kalaban, bilang isang superhero, ay ayaw pa ring sumuko ni Zanchen. Paulit-ulit niyang inuulit ang kanyang pag-atake gamit ang iba't ibang uri ng kagamitan, tulad ng electric baton, granada, at salaming kayang tumagos sa ulap. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ay hindi pa rin niya magawang talunin ang lalaking may palong. Nang mapagtanto ni Zanchen na hindi na niya kayang talunin ang kalaban, ay hiniling niya kay Lin Jia na agad nang umalis sa pinangyarihan, habang siya naman ay mananatili upang harapin ang lalaking may palong ng mag-isa. Bilang isang superhero, ay nararamdaman niyang tungkulin niyang protektahan ang mga sibilyang nasa panganib dahil iyon ang obligasyon ng isang bayani. Ang mga salitang iyon ni Zanchen ay bahagyang yumentig sa damdamin ni Lin Jia. Sa huli, ay kumilos na rin si Lin Jia. Ipinakita niya ang kanyang nakatagong kapangyarihan, isang napakalakas na atake na kanyang pinakawalan, at sa iisang galaw lamang ay kanyang pinabagsak ang lalaking may palong. Matapos masaksihan ang hindi kapani-paniwalang lakas ni Lin Jia, si Zanchen, na napagtanto ang potensyal ng lalaking iyon, ay hinaila ang kanyang paa at niyaya siyang bumuo ng isang koponan kasama siya. Ngunit hindi pa nagtatagal, ay lumitaw ang isang babaeng may asul na buhok mula sa espesyal na departamento. Isa siyang Class A na superhero na naninirahan sa lungsod H, na nagngangalang Handong. Matapos suriin ang paligid at makita na ang lahat ng naruroon ay mga bumagsak na katawan, ay lumapit siya kina Zanchen at Lin Jia upang itanong ang nangyari. Bukod sa paghingi ng kanyang pirma, ay ipinaliwanag ni Zanchen na siya rin ay isang Class E na superhero na napadaan lamang, at siya ang tumalo sa grupong Black Hand na nagdulot ng kaguluhan, kasama ang kanyang assistant. At ang tinutukoy niyang assistant ay si Lin Jia. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, si Lin Jia ay bigla na lamang nawala ng walang anumang ingay. 住手！ Pagdating sa bahay, ay agad siyang napag-alitan ng kanyang nakababatang kapatid na labis na tagahanga ni Zero. Labis itong naiinis dahil ang kanyang kuya ay isang walang trabaho at walang silbi, at ni hindi man lang siya tinutulungan sa mga gawaing bahay. Nang tangkain ni Lin Jia na sumagot, ay sinabi niyang kahit ang kanilang mga magulang ay hindi siya pinagsasabihan ng ganoon. Ngunit malinaw naman ang sagot, patay na ang kanilang mga magulang. Hindi nagtagal, ay bigla na lamang lumitaw si Zanchen sa bahay ni Lin Jia, na tila himala kung paano niya nalaman ang lokasyon nito. Ang kanyang pagpunta ay may layuning alukin si Lin Jia na makipagtulungan bilang assistant ng isang superhero sa ilalim ng grupong Xiao Zhou, at syempre, may katumbas itong sahod na naaayon sa kanyang trabaho. Pagkarinig ng salitang sahod, ang nakababatang kapatid ni Lin Jia ay agad-agad na tinanggap ang alok ni Zanchen, kahit hindi pa hinihingi ang pahintulot ng kanyang kuya. Kinabukasan, ay dinala si Lin Jia sa asosasyon ng mga bayani upang irehistro ang kanyang sarili bilang isang bagong kandidato. Doon, ay nakita niya ang isang napakalaking estatwa, na walang duda, iyon ay si Zero. Ngunit hindi niya nakilala ang mga estatwang nasa tabi nito. Ipinaliwanag ni Zanchen na ang mga iyon ay mga SS level na bayani na noon ay lumaban kasama ni Zero laban sa kasamaan. Ngunit tila wala pa ring ideya si Lin Jia tungkol sa kanila mula sa nakaraan. Pagdating sa silid ng pagsusulit, ay nakilala ni Lin Jia ang isang tagasuri na may napakalalaking kalamnan, na nagngangalang Yaten mula sa Muscle League. Isa siyang Class B na bayani. Sa pagsusulit na iyon, ay nangako si Yaten na papasa si Lin Jia kung kaya nitong tumagal ng 3 minuto laban sa kanya. Ngunit sa halip na umatras, ay hinamon pa siya ni Lin Jia, ano naman ang makukuha ko kung ako ang manalo? Sa halip na sumagot, ay tumawa lamang ang tagasuri ng buong galek, sapagkat wala pang sinumang aplikante ang nagsabi ng ganoong katapang na salita. At hindi nagtagal, ay nagsimula ang laban. 没有实力， 看来我得好好验证你。 不自量力的家伙。
你也没我想象中那么弱。At gaya ng inaasahan, ay nagwagi si Lin Jie ng walang kahirap-hirap. Ang maskuladong lalaki ay agad na nawala ng malay matapos tamaan ng isang napakalakas na sipa sa mukha. Ang hindi inaasahang pangyayaring iyon ay lubos na ikinagulat ni Zhan Chen at ng mga tagamasid ng pagsusulit dahil sa ipinakitang lakas ni Lin Jie. Sa unang pagsusulit pa lamang ay nakakuha na siya ng perpektong puntos. Ngunit ng sandaling iyon ay kinilabutan si Lin Jie nang marinig niyang ang susunod na pagsusulit ay isang written exam. Samantala, si Yaten, na ngayon ay muling nagmulat ng kanyang mga mata, ay nasa loob na ng silid ng gamutan kasama si Handong sa kanyang tabi. Sa kanyang paggunita sa mga naganap kanina, ay inakala ni Yaten na tila isang bangungot lamang ang lahat dahil paano nga ba posible na may isang kalahok na kayang talunin siya ng ganoon kadali. Ngunit ang nangyari sa kanya ay walang duda, iyon ay katotohanan. Ipinaliwanag ni Handong na ang kalahok na si Lin Jie ay tunay na napakalakas, at ang kanyang kapangyarihan ay maihahambing sa isang Class A na bayani. Ngunit sa kasamaang palad, si Lin Jie ay napakabobo pagdating sa akademiko, napakababa ng kanyang nakuha sa written exam. Gayunpaman, ay may isang sagot si Lin Jie sa pagsusulit na lubhang ikinagulat ng lahat. Sa tanong hinggil sa kanyang dahilan sa pagiging bayani, ay sumagot si Lin Jie na sa totoo lang ay ayaw niyang maging bayani dahil hindi siya sigurado kung ang pagkakaroon ng titulong bayani ay tunay bang nangangahulugang tagapagdala ng hustisya. Matapos makita ang mga resulta ng pagsusulit ng lahat ng kalahok, ay agad na tinukso ni Zhan Chen si Lin Jie. Bagamat nakakuha siya ng perpektong marka sa pisikal na pagsusulit, sa written exam naman ay 13 puntos lamang ang kanyang nakuha, isang marka na kahit isang batang nasa elementarya ay kayang lampasan. Ngunit tulad ng sabi, ay walang taong perpekto. Kaya naman inalok siya ni Zhan Chen na magtulungan sila upang mapunan ang kani-kanilang kahinaan. Habang masaya silang nag-uusap mula sa di kalayuan ay napansin nila ang ilang mga bayani na nang-aapi sa isang lalaking may suot na salamin, na isa ring bayani. Ginagawa nila iyon dahil inaakusahan nila ang lalaking iyon na inaagaw ang mga target na dapat sana ay para sa kanila upang mapataas ang kanilang ranggo. Labis itong ikinagalit ni Lin Jie dahil sa dami ng taong naroroon sa silid, ni isa ay walang pakialam sa sinapit ng lalaking may salamin. Samantala, ay pinipilit ng mga bayani na iyon ang lalaking may salamin na umalis na sa asosasyon. Kung hindi, ay haharapin niya ang mabigat na kaparusahan. Hindi lamang iyon, binanggit pa nila ang pangalan ni Zero, at sinabi na hindi na siya maituturing na bayani dahil patay na siya. Dahil sa galit, sina Lin Jie at Zhan Chen ay tuluyang nakialam sa sitwasyon. Hindi mapapatawad ni Lin Jie ang ginawa ng mga ito, ang panggigipit sa lalaking may salamin at ang paglapastangan sa pangalan ni Zero. Bago magsimula ang laban, ay nagpakilala ang tatlong bayani bilang isang Class D na grupo na tinatawag na Golden Triangle. Ngunit agad ding nagbago ang kanilang tindig nang may lumitaw na isang Class E na bayani na nagngangalang Shisan. Sa sobrang takot, ang tatlong iyon ay kaagad na tumakas mula sa lugar bago pa man makagalaw si Shisan. Matapos ang insidenteng iyon, ay nakilala ni Lin Jie ang lalaking may salamin na nagngangalang Yang King. Gayon din si Shisan, na labis na natuwa dahil sa wakas ay may nakausap siyang mga tao na tinatrato siya bilang normal. Dahil kahit isa lamang siyang Class E na bayani, karamihan sa mga tao ay agad na natatakot at tumatakas kapag siya ay nakikita. Habang tumatagal, ay lalong naging magaan at malapit ang usapan ni Lin Jie at Shisan nang madiskubre nilang pareho silang mahilig sa 2D na mundo. Maging si Lin Jie ay nag-alok pa na bumuo sila ng isang koponan at i-recruit si Shisan. 我说，真的可以吗？魔法少女订立契约啊！ Ngunit sino ang mag-aakala, ang kapangyarihan pala ni Shisan ay isang malas na kapangyarihan. Hindi niya kayang kontrolin kung sino ang tatamaan nito, ngunit ang epekto ng kanyang malas ay automatikong napupunta sa mga taong nasa paligid niya, walang pinipili. Dahil dito, ay tinagurian siya ng asosasyon bilang ang multong nagdadala ng kamalasan. Noong siya ay bata pa, matapos siyang umuwi mula sa paglalaro, ay natuklasan niyang ang ampunan na kanyang tinitirhan ay natupok ng apoy.
Nang ilipat siya sa panibagong ampunan, ilang araw lamang ang lumipas ay natabunan naman ito ng putik at lupa dahil sa pagguho. Sa kabila ng lahat, ay nakaligtas si Shisan. Ngunit dahil sa sunod-sunod na trahedyang iyon, ay wala ng ampunan ang gustong tumanggap sa kanya, sapagkat siya ay itinuring bilang isang tagapagdala ng malas. Sa huli, ay napilitan siyang mamuhay sa lansangan. Ngunit sa isang pagkakataon, nang minsang iligtas ni Zero ang kanyang buhay, ay ipinasya ni Shisan na siya rin ay magiging isang bayani tulad ni Zero. Habang emosyonal niyang ikinukwento ang kanyang nakaraan, ay marahan niyang pinakawala ng isang mahinang suntok patungo sa isang haligi. Ngunit dahil dito, ay biglang nag-activate ang kanyang kapangyarihang nagdadala ng malas, at ang kisame ng silid ay nagsimulang gumuho. Sa insidenteng iyon, ay tanging ang lalaking may salamin lamang ang nasugatan matapos matamaan ng mga bumagsak na guho. At mula roon, ay nabuo ang isang koponan na magtutulungan sa hinaharap, binubuo ni na Lin Jie, Yang King, at Shisan. Ngunit dahil sa kakayahan ni Shisan na magdala ng malas, ay napagpasyahan na siya ay kikilos mag-isa, kahit pabahagi siya ng kanilang koponan. Ang debut ni Lin Jie kasama ang kanyang koponan ay nagsimula sa isang insidente ng aksidente sa sasakyan na may dalang isang tangke na naglalaman ng isang slime na nilalang, isang produkto ng eksperimento sa genetic na nabuo mula sa maruming tubig ng dumi. Dahil dito, ang nilalang ay naglalabas ng kakaibang amoy na kumakalat sa paligid. Sa paligid ng sasakyan, ay naroon din ang isang dosenang klase na kriminal, pati na rin ang ilang miyembro ng isang organisasyong sangkot sa mga eksperimento na hindi makatao. Matapos pakawalan ng higanteng slime palabas ng lungsod, hindi nagtagal ay dumating sina Shisan, ang tagapagdala ng malas, si Yang King ang teleporter, si Lin Jie, at si Zanan. 你们以非法进行生化交易的罪名被逮捕了。会有注册英雄在这里，干掉他们！上！可恶，赶坏我的好事！灭上！ Nang sabay-sabay na umatake sina Shisan at Yang King laban sa higanteng slime, ay nabigo silang mapigilan ito. Ang nilalang ay may kakayahang bumalik sa orihinal nitong anyo kahit tamaan ng pisikal na atake o bala. Sa huli, si Lin Jie, gamit ang kanyang sandatang parang pamalo, ay nagpakawala ng isang malakas na hampas na tila isang baseball swing, at pinalipad ang nilalang paitaas sa langit. Ngunit ang ginawa niyang iyon ay lalo pang nagpulala sa sitwasyon. Ang slime ay tumilapon patungo sa sentro ng lungsod kung saan ang presensya nito ay tiyak na magdudulot ng takot at panganib sa mga sibilyan. Hindi hinayaan ni Lin Jie na mangyari iyon. Agad niya itong hinabol patungo sa sentrong lungsod, kasama si Zan Chen na halatang pagod na pagod dahil sa bilis ng galaw ni Lin Jie. Upang malutas ang problema, ay may plano si Zan Chen, isang mas angkop na paraan upang talunin ang slime. Dahil kung lalabanan ito gamit ang purong lakas ni Lin Jie, ay tiyak na ang maruming tubig na may napakasangsang na amoy ay kakalat kung saan-saan. Sa kanyang plano, ay gagamit si Zan Chen ng kanyang pinakabagong imbensyon, ang Water Purifier 2000, isang aparatong kayang gawing malinis ang maruming tubig. Bukod dito, ay gagamit din siya ng kanyang rocket shoes na may napakabilis na bilis bilang suporta. Sa simula, ay nahirapan si Zan Chen na kontrolin ang kanyang rocket shoes dahil hindi pa siya sanay, ngunit hindi nagtagal ay nakaangkop din siya. Kalaunan, ay napatunayan niya ang kanyang kakayahan, at matagumpay niyang naisakatuparan ang kanyang plano. Sa kabilang banda, matapos makita ang kumpiyansang ipinakita ni Zan Chen, ay nanatiling tahimik si Lin Jie, tiwalang magagawa ng kanyang kasama ang tungkulin nito ng maayos. Ngunit sino ang mag-aakala na matapos mapatamba ang slime, ang lahat ay napanganga nang makita si Zan Chen, ang tinaguriang bayani ng lungsod na nakapatong sa katawan ng isang maliit na batang babae na walang malay.
Matapos ang insidenteng iyon at matapos mapuksa ang banta, ay ipinaliwanag ni Handong kina Lin Jia at Zanan ang tungkol sa isang organisasyon na nasa likod ng mga eksperimento, isang organisasyong may kaugnayan sa batang babaeng kanilang natagpuan. Ayon sa kanya, ay may isang kumpanya na kilala bilang Genetic Evolution Company. Ang kumpanyang ito ay nagtatag ng maraming mga charity organization sa buong mundo. Sa unang tingin ay tila mabuti ang kanilang layunin, tinatanggap nila ang mga batang lansangan na walang matirhan. Ngunit sa katotohanan, ang lahat ng iyon ay isa lamang panakip tabing upang pagtakpan ng tunay nilang krimen. Ang kumpanyang iyon ay ginagamit ang mga batang lansangan bilang mga eksperimentong paksa, parang mga kunhong panlaboratorio, para sa kanilang pananaliksik. Kasama na rito ang maliit na batang babae na si Mumo na isa rin palang bahagi ng eksperimento. Ang katotohanan ito, ang kalupitang gawa ng tao, ay nagdulot ng matinding pagsabog ng emosyon kay Lin Jia. Galit niyang sinabi, bakit hindi pinapatay ng mga bayani ang mga taong nasa likod ng kumpanyang iyon, gayong malinaw na ito ay isang krimen na dapat nang burahin. Sa sobrang tindi ng kanyang emosyon, ay hindi niya namalayang nakapagpakawala siya ng isang nakakatakot na alon ng enerhiya na nagdulot ng hirap sa paghinga kina Zanchen at Handong. Nang mahimasmasan, ay agad siyang humingi ng paumanhin sa kanila dahil sa kanyang pagkawala sa sarili. Naniniwala si Zanchen na si Handong, bilang isang mataas na ranggong bayani, ay may dahilan kung bakit hindi niya agad kinikilos ang laban sa kumpanyang Genetic Evolution. At kalaunan, ay ipinaliwanag nga ito ni Nona. Nang magsimula siyang maghinala na may mali sa kumpanyang iyon, ay nagsagawa siya ng investigasyon kasama ang kanyang mga tauhan. Ngunit kakaiba, kahit alam na ng ibang bayani ang tungkol sa mga krimen ng kumpanya, ay tila nagbubulag-bulagan ang mga ito at pinipiling baliwalain ang lahat. Sa mas malalim na pagsisiyasat, ay natuklasan ni Nona ang isang nakagigimbal na katotohanan, may especially iya ang kaaway sa loob mismo ng Hero Association. At ang taong iyon ay hindi basta-basta, siya mismo ang pangulo ng asosasyon, si Ouyang Rui. 欧阳瑞的手里，英雄协 Dahil wala na siyang mapagkakatiwalaan, ay hiniling ni Nona kina Lin Jia at sa kanyang koponan na makipagtulungan sa kanya upang pabagsakin si Ouyang Rui mula sa kanyang kapangyarihan. Matapos silang magkasundo, ay lumipat sila sa sentrong lungsod. Samantala, si Mumo, ang maliit na bata, ay pansamantalang maninirahan kasama si Lin Jia at ang kanyang kapatid. Ayon kay Nona, ay malaki ang posibilidad na targetin ni Ouyang Rui si Mumo dahil hindi niya hahayaang mabunyag ang kanyang mga lihim. Kaya gagawin nito ang lahat upang makuha ang bata. Habang si Lin Jia ay isinama si Mumo upang bumili ng mga damit, ay biglang lumitaw ang tatlong bayani na dati na nilang nakaalitan sa asosasyon. Ang layunin ng tatlong ito ay dalhin sina Lin Jia sa asosasyon para sa investigasyon, dahil napansin nilang madalas itong nakikitang kasama si Nona Handong, na ngayon ay itinuturing ng target ng operasyon ng Pangulo dahil umano sa pagiging problema nito. Ngunit tumanggi si Lin Jia, hindi siya pumayag na sumama sa kanila. Dahil dito, ay nagpa siya ang tatlo na gumamit ng dahas. Naglakas loob silang kumilos dahil wala si Shisan, ang tagapagdala ng malas, sa tabi ni Lin Jia. Ngunit nagkamali sila. Matapos marinig ang sunod-sunod na tunog ng mga suntok, ay bigla na lamang silang bumagsak, walang malay. Sa ilang galaw lamang, ay natalo sila ni Lin Jia. Hindi niya inaasahan na ang tatlong Class D na bayani na ipinadala ni Ouyang Rui ay ganoon kaina. Ngunit hindi doon natapos ang plano ni Ouyang Rui. Sa pagkakataong ito, ay humingi siya ng tulong sa isang ehekutibo mula sa kumpanyang Genetic Evolution. Dalawang mamamatay tao ang ipinadala, isa sa kanila ay isang babae na tumungo sa tahanan ni Zanchen. Nang makita niya ang isang lalaking nanonood ng telebisyon, ay inakala niyang iyon si Zanchen. Agad siyang umatake, ngunit laking gulat niya nang matuklasan na ang kanyang pinuntirya ay isa lamang manika. Mas lalo, pa siyang kinilabutan nang mapansin niyang ang mga dingding ng silid ay puno ng mga maskarang kahugis ng mukha ng tao. Dahil sa kanyang sigaw, ay nagdulot siya ng ingay, at doon nalaman ni Zanchen ang kanyang presensya. Hindi nagatubili ang babaeng asasin. Muli siyang sumugod, hawak ang isang tila hiringgilya na kanyang itinutok kay Zanchen. Ngunit sa katotohanan, iyon ay sipilyo lamang na ginagamit ni Zanchen bago siya magsimula sa kanyang gawain bilang bayani. 怎么回事？ Sa galit na nadama ng asasin matapos siyang lokohin, ay kinuha niya ang isang kagamitang kayang maglabas ng plasma upang patayin si Zanchen. Ngunit muli siyang nagkamali. Ang kagamitang iyon ay hindi sandata, kundi isang panlinis ng katawan.
Sa halip na mapinsala, ay lalong luminous ang katawan ni Zan Chen kasama ang pagkawala ng kanyang mga damit. Nang makita ng assassin ang maliit na elepante na nakabitin, ay tuluyan na siyang nawalan ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang kanyang misyon. Namula ang kanyang mukha, at agad siyang tumakas. Samantala, sa tahanan ni Linjia, habang naliligo sina Lin Huan at Mumo, sa labas, sa ibabaw ng isang sanga ng puno, ay may isang lalaking nagmamasid. Isa rin siyang mamamatay tao na kasalukuyang minamanmanan ang kanyang target. Sa kasamaang palad para sa kanya, ay natuklasan ni Linjia ang presensya ng lalaking iyon bago pa man magsimula ang laban sa pagitan nila. Ipinahayag ng lalaki na hindi siya tulad ng mga naunang ipinadala mula sa Hero Association, sapagkat isa siyang mataas na antas na mamamatay tao na ang kakayahan ay maihahambing sa isang Class A na bayani. Naniniwala siyang sapat na ang isang paghampas upang tapusin si Linjia. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Sa iisang galaw lamang ay agad siyang pinabagsak ni Linjia. Nang mapagtanto ng mamamatay tao na hindi niya kayang talunin si Linjia, ay ginamit niya ang kanyang alas, isang hirenggilya na naglalaman ng misteryosong likido. Itinurok niya ito sa kanyang katawan, at sa isang iglap ay nagbago ang kanyang anyo, naging isang higanteng nilalang na may napakalakas na kapangyarihan. 实在是太棒了！这股力就拿你来试一下吧。死吧！这就是强化了的速度。 Sa puntong iyon, ang kanyang lakas ay maituturing ng ka-level ng isang Class S na bayani. Bukod sa pagtaas ng kanyang lakas, ay nagkaroon din siya ng kakayahang mag-regenerate na halos imposible siyang mapatay. Ngunit para kay Linjia, ay hindi pa rin iyon sapat. Gamit lamang ang kanyang mga kamao, ay pinatumban niya ang kalaban ng walang kahirap-hirap. Isang suntok lamang ang kinailangan upang muli itong pabagsakin. Habang pinapaalis ang lalaki, ay sinabi ni Linjia na iparating nito sa kanyang amo na tumigil na sa paghahanap sa batang babae sa loob ng kanyang bahay. Habang naroon siya, ay walang saysay ang pagpapadala ng kahit anong uri ng puwersa laban sa kanila. Matapos iyon, ay tumalikod si Linjia at nagsimulang maglakad pa uwi, habang ang katawan ng kanyang kalaban ay unti-unting nagre-regenerate. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, ay nagsalita ang mamamatay tao, sinabi niyang dahil sa kanyang kakayahang mag-regenerate, ay hindi siya mamamatay. Babalik siya upang muling umatake, at patuloy niyang hahanapin ang kahinaan ni Linjia, hanggang sa mapatay niya ang batang babae pati na rin ang kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, ay nagbago ang ekspresyon ni Linjia. Dahil sa pagbanggit sa kanyang pamilya, ay tila hinamon ng lalaki ang kamatayan. Sa isang iglap, ay nawala ang mamamatay tao mula sa mundong ito, tuluyan siyang binura ni Linjia. 你威胁到了我的家人，保护不了。消失！这种事不会再发生。 Makalipas ang ilang oras, ay muling nagtipon sina Linjia at ang kanyang koponan kasama si Nona Handong. Sa gabing iyon, ay magsasagawa sila ng isang operasyon upang pigilan si Uyang Rui, na nakatakdang makipagpulong sa kumpanyang Genetic Evolution upang ipakalat ang serum ng kabaliwan sa mga pamilihan. Kapag naisakatuparan iyon, ay tiyak na magdudulot ito ng isang napakalaking sakuna. Bukod dito, ay makakatanggap din sila ng tulong mula sa Muscle League, pati na rin sa isang Class A na bayani, isang Ice Mage, kasama ang kanyang kapatid. Ngunit sa unang tingin pa lamang, ay minata ng babaeng iyon ang grupo ni Linjia, na para bang wala silang silbi. Sa gitna ng kanyang pagtawa, ay ginantihan naman siya ni Linjia ng pang-aasar, tinawag niya itong pandak. 矮子，怎么看都是群没用的渣渣。谁搭腔谁？ Dagdag pa rito, ay sinabi ng lalaking may salamin na normal lamang iyon dahil bata pa ang babae, na agad namang nauwi sa isang malakas na sipa sa kanyang puwitan. Sa huli, ay nagsimula ang operasyon. Sa loob ng isang madilim na kagubatan na may malawak na kapatagan at walang ilaw, ay tahimik na minamasdan ni Nona Handong ang galaw ni Uyang Rui, na malapit nang dumating para sa kanyang lihim na pagpupulong. Nang lumapag ang isang helikopter, ay agad kumilos ang Muscle League, sa paniniwalang iyon na ang tamang oras, ay sumugod sila kay Uyang Rui kahit wala pang utos mula kay Nona. 有联盟的弟兄，怎么这样？等等我！英雄证明！来砸场了。 Dahil dito, ay napilitan na ring lumantad ang iba pang mga bayani.
Napansin ni Uyang Rui ang paglapit ng mga kalaban at agad niyang pinakilos ang kanyang mga tauhan. Sa isang iglap ay sumiklab ang labanan sa pagitan ng Muscle League at ng kanyang mga tauhan. Samantala, ang helikopter na may dalang serum ng kabaliwan ay matagumpay na nawasak ng Ice Mage gamit ang kanyang kapangyarihan. Ngunit matapos iyon, ay agad siyang inatake mula sa likuran ng isang Class A na bayani na nagngangalang Zulian, isang tauhan ni Uyang Rui. Ang sunod-sunod na bala na kanyang pinakawalan ay tumama sa babae, dahilan upang siya ay bumagsak mula sa himpapawid kasama si Nona Handong. Sa harap ni Uyang Rui, ay napaisip si Lin Jie, gaano ba kalakas ang Zulian na ito? At doon, ay nagsimulang ipaliwanag ni Nona ang katotohanan. Ipinaliwanag ni Nona Handong na bukod sa pagiging isang Class A na bayani, ay taglay ni Zulian ang pambihirang kakayahan sa iba't ibang larangan. Hindi magiging kalabisan kung sabihin siya ang pinakamalakas na Class A na bayani sa buong asosasyon. Dahil dito, ay nagpa siya si Nona na baguhin ang plano. Si Lin Jie ang haharap sa ehekutibo ng Genetic Evolution, habang siya mismo ang haharap kay Uyang Rui ng mag-isa. Sa tabi ng nasusunog na helikopter, ay naroon ang lalaking target ni Lin Jie. Ngunit bago pa man siya makalapit, ay bigla siyang inatake ng babaeng assassin na dati nang sumalakay sa bahay ni Zan Chen. Dahil hindi patas ang dalawang laban sa isa, ay biglang dumating si Zan Chen upang gawing patas ang laban. Siya ang haharap sa babaeng assassin na minsang pumasok sa kanyang tahanan, habang si Lin Jie naman ay makikipaglaban sa ehekutibo ng Genetic Evolution. 在这里，干！ Samantala, sa kabilang panig ng labanan, ay lalong tumibay ang pagtutulungan ng lalaking may salamin at ng Ice Mage habang sabay nilang hinaharap si Zulian, na patuloy na nagtatago sa kagubatan habang walang tigil sa pagpapakawala ng mga bala. 果然只是累赘吗？我才不是累赘！ Sa tulong ng direksyong ibinibigay ng lalaking may salamin, ay nagawa ng Ice Mage na matagumpay na tamaan ang kanilang kalaban. Hindi man sapat upang patayin ito, ay sapat iyon upang mawala ang ligtas nitong pinagtataguan. Dahil dito, ay napilitan si Zulian na humarap ng harapan sa laban, sa halip na magtago tulad ng dati. Ngunit bago pa man magsimula ang tunay na sagupaan, ay pinigilan ni Zulian ang galaw ng Ice Mage gamit ang isang aparatong kilala bilang X-Force Field. Isa itong kagamitang karaniwang ginagamit upang pigilan ang malalakas na kriminal, at eksklusibo lamang sa pandaigdigang pamahalaan. Ngunit nakuha ito ni Zulian mula kay Uyang Rui matapos siyang mapasailalim dito. Dahil hindi makagalaw ang Ice Mage sa loob ng force field, ang lalaking may salamin na walang kakayahang lumaban, ay napilitang tumanggap ng sunod-sunod na atake ni 专门用 Zulian. 来折磨阴东西经过基因进化公司的改良秀的全新版本。还是让我来重试身的滋味如何呀？这么对解脱吧。 Sa kabilang dako, si Zan Chen na nakikipaglaban sa babaeng assassin, ay mas nangingibabaw sa daloy ng laban. Gaya ng dati, ay umaasa siya sa kanyang mga makabagong kagamitan upang pigilan ang kalaban, at epektibo naman itong nagbigay sa babae ng matinding hirap. Ngunit sa isang iglap, ay biglang nagbago ang sitwasyon nang makatanggap si Zan Chen ng isang direktang tama sa pagitan ng kanyang mga hita, sa pinakasensitibong bahagi ng katawan ng isang lalaki. 这种变态投降啊！谁会？也好过替那种人渣卖命吧。在我们的人，我们这种富二代怎么可能理解有英雄？ Samantala, sa laban ni Lin Jie, dahil hindi pa rin siya mabigyan ng matinding pinsala ng kanyang kalaban, ay napilitan ang ehekutibo ng Genetic Evolution na gamitin ang serum ng kabaliwan, na biglang nagpalakas sa kanya ng husto. Ngunit para kay Lin Jie, ay hindi pa rin iyon sapat upang maging tunay na problema. 有那么两下子。 Sa unang pagkakataon, ay naging bahagyang seryoso si Lin Jie.
Sa isang napakalakas na suntok, ay kaagad niyang pinabagsak ang kanyang kalaban, at matapos iyon ay paulit-ulit niyang tinapakan ang mukha nito bilang kabayaran sa paggamit nila sa maliliit na bata bilang mga eksperimentong paksa. Sa panig naman ni Zanchen, matapos tamaan sa kanyang pinakasensitibong bahagi, ay pinili niyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na sandata, ang kanyang Talk no Jutsu. Katulad ni Naruto, ay sinimulan niyang kausapin ang babaeng assassin gamit ang kanyang Talk no Jutsu. Ayon kay Zanchen, ang landas ng kasamaan na tinatahak nito ay tiyak na haantong lamang sa kamatayan. Kaya naman inalok niya ang babae ng panibagong buhay, isang bagong simula, at inalok niya itong maging isang bayani. Sa simula, ay tumanggi ang babae. Ngunit dahil sa pambihirang husay ni Zanchen sa pananalita, ay unti-unti siyang napahinuhod. At sa huli, ay tinanggap ng babaeng assassin ang alok ni Zanchen na baguhin ang kanyang buhay. 你过去的人生里，或许是没有英雄，选吧，还是死路？ Sa buong koponan ni Lin Jiana, lumalahok sa operasyong ito, ang pinakadinuguan sa kanilang lahat ay ang lalaking may salamin. Paulit-ulit siyang sinalubong ng suntok ni Zulian. Kahit na kaya naman sanang labanan ng Ice Mage ang Class A na bayani, ay patuloy pa ring bumabangon ang lalaking may salamin. Hindi niya hahayaang si Xiaowi ang maging punteriya ng walang habas na pananakit ng kalaban. Dahil tila wala na siyang pakialam sa sarili niyang buhay, ay nagpakawala si Zulian ng isang mabigat na suntok na tuluyang nagpabagsak sa lalaking may salamin. Ang tagpong iyon, kung saan inialay ng lalaking may salamin ang sarili upang protektahan si Xiaowi, ang siyang nagpaluha sa babae. Ang mga luhang iyon ay may kasamang galit, sakit, at matinding damdamin. At doon, ay sumabog ang kanyang kapangyarihan. Isang napakalaking halijing yelo ang biglang sumulpat mula sa lupa at sa isang iglap ay pinatay nito ang Class A na bayani. Samantala, sa kabilang panig, si Uyang Rui na noon ay sakal si Nona Handong, ay biglang natigilan ng maramdaman niyang naglaho ang presensya ni Zulian. Iisang bagay lamang ang ibig sabihin noon, patay na ang kanyang pinakamalakas na tauhan. Ngunit kahit ganoon, ay hindi pa rin nabahala si Uyang Rui. Para sa kanya, ay wala pa ring nagbago. Sa kanyang isip, ay hindi pa rin makakatakas si Nona Handong sa sitwasyong ilang saglit na lamang ay papatay na sa kanya. Kahit pa si Nona ay mula sa tanyag na pamilyang Dong, ay wala siyang takot na patayin ito. Ngunit para kay Nona Handong, ay alam niyang malapit nang magbago ang takbo ng laban. Habang ginagamit niya ang kanyang Lotus Eye skill upang pansamantalang pigilan si Uyang Rui, ay lumitaw si Lin Jie matapos tapusin ang kanyang naunang kalaban. Sa puntong iyon, kahit hindi napabor ang sitwasyon kay Uyang Rui at malinaw na dahado na siya sa bilang, hindi pa rin niya inaming talo na siya. Sa halip, ay itinurok niya sa kanyang sarili ang serum ng kabaliwan. Sa kabilang banda, ay napakunot noo si Lin Jie. Nagtataka siya kung bakit sa tuwing malapit ng matalo ang mga kalaban niya, ay lagi na lang silang gumagamit ng droga. Hindi nagtagal, ang katawan ni Uyang Rui ay nagbago at naging isang dambuhalang halimaw na may kakayahang maglabas ng matutulis na tinik mula sa kanyang katawan. Lubos ang kanyang paniniwala na sa lakas na taglay niya ngayon, isang kapangyarihang kauri ng Class S, ay wala nang sino man ang makakapidyaw sa kanya. Walang makakapidyaw sa kanya, maliban kay Lin Jie. Sa sumunod na sandali, ay nagpakawala si Lin Jie ng isang napakalakas na hampas. Sa sobrang sakit, ay napaagos ang sipon ni Uyang Rui, hindi luha. 别烦！竟然能对我造成伤害，难不成？ At doon niya napagtanto na ang lakas ni Lin Jie ay hindi bababa sa antas ng Class S. Ngunit ang hindi niya maunawaan ay kung bakit ang isang tulad ni Lin Jie ay hindi kabilang sa talaan ng mga Class S na bayani. Gayunpaman, kahit malinaw na ang agwat ng kanilang lakas, ay hindi pa rin sumuko si Uyang Rui. Muli siyang tumayo at sumugod kay Lin Jie gamit ang kanyang sinaunang teknik sa pakikipaglaban. Ngunit wala ring saysay, kahit ibuhos pa niya ang lahat ng kanyang lakas, ay wala ni isang atake ang tumama kay Lin Jie. At sa huli, ay nagtapos ang kanilang laban sa isa pang mabigat na hampas ni Lin Jie, isang atakeng ibinagsak niya mula sa himpapawid. Sa pagkakataong ito, ay sadyang pinigilan ni Lin Jie ang kanyang lakas upang hindi tuluyang mapatay si Uyang Rui. Ngunit sapat na ang huling hampas na iyon upang mawalan ito ng malay sa loob ng ilang araw.
自取灭亡。更不是吧？收。你是 S 级，是 Ang matinding labanan sa gabing iyon ay nag-iwan ng mabibigat na sugat, dahilan upang sina Zhan Chen at Xiaowi ay kailangang dalhin sa ospital para gamutin. Samantala, ang usapin tungkol kay Uyang Rui ay tuluyan ng inas-ikaso ng pamilyang Dong, kaya wala na silang kailangang ipag-alala pa. Hindi nagtagal, ay dumating si Nona Handong at agad na tinukso si Lin Jie sa kanyang pagdating. 我叫延庆啊，延庆。没准我一高兴，姐姐家里那边不见你脸皮厚了不少啊。放心，他们不会追究了。 Pagkatapos noon, ay ipinaliwanag niya ang tunay niyang sadya. Nais niyang ialok sa koponan ni Lin Jie ang isang espesyal na pagsasanay, isang pagsasanay na magpapalakas sa kanila ng higit pa sa lahat ng iba. Agad namang sumang-ayon ang lahat. Lahat maliban kay Lin Jie. Para kay Lin Jie, ay wala siyang pangangailangan sa ganoong pagsasanay. Sa tingin niya, ay mas mahalaga pang sunduin si Mumo sa paaralan kaysa sumailalim sa espesyal na training na iyon. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtanggi, ay isang opinyon ang agad na lumitaw, na kailangang sumama ni Lin Jie sa espesyal na pagsasanay na ito. Dahil kahit gaano man siya kalakas, sa loob ng 8 malalaking angkan na may pinakamalaking impluensya sa lungsod, ay mayroong napakaraming bayani na mas malakas pa kaysa kay Lin Jie, kabilang na ang mga Class S at maging ang mga Class SS na bayani. Ngunit kahit matapos marinig iyon, ay nanatiling matigas si Lin Jie at tumangging sumailalim sa espesyal na pagsasanay. Dahil dito, ay nauwi ang lahat sa isang pastahan. Haharapin ni Lin Jie ang lahat ng nasa loob ng silid, maliban sa lalaking may salamin dahil hindi pa ito makatayong maayos. 做好觉悟吧！我懂这格的了。 人。我认识我打不过。到底发生什么事？ At ang resulta, gaya ng inaasahan, ay madali niyang tinalo ang 4 na tao nang hindi man lamang pinagpapawisan. Sa tagumpay na iyon, si Lin Jie ang nanalo sa postahan, at opisyal nang nakaiwas sa espesyal na pagsasanay na para sa kanya ay isa lamang pag-aaksaya ng oras. Ngunit kahit gaano pa kalakas si Lin Jie, ay mayroon pa rin siyang natural na katapat. At walang iba iyon kundi si Lin Huan, ang kanyang nakababatang kapatid. Halos magkabukol-bukol si Lin Jie matapos niyang iuwi ang isang asong napulot niya habang sinusundo si Mumo mula sa paaralan. Ayaw ni Lin Huan na may alagang hayop sa loob ng bahay, ngunit nang ipakita ni Mumo at ng maliit na aso ang kanilang nakakaawang mukha, ay wala na rin siyang nagawa. Kinabukasan, ay nagtungo si Lin Huan sa research lab kung saan siya nagtatrabaho. Layunin niyang paunlarin ang kapasidad ng utak ng aso upang hindi ito maging pabigat at kahit paano ay makatulong sa gawaing pantao. Si Lin Huan ay nagtatrabaho sa ilalim ng isang matandang siyentista na nagngangalang Dr. Qin. Pagkakita sa kanya, ay sinabi ni Dr. Qin na hindi niya ito masasamahang mag-eksperimento sa araw na iyon dahil mayroon siyang ibang aasikasuhin. At ang ibang aasikasuhin na iyon ay ang pagpupulong sa pinuno ng pamilyang Uyang na humihingi ng kanyang tulong upang gamutin si Uyang Rui. Bagamat mulat na ang mga mata ni Uyang Rui, ang kanyang kalagayan ay tila isang taong patay na sa loob. Matapos suriin ni Dr. Qin ang kanyang kondisyon, ay natuklasan niyang wasak na ang isipan ni Uyang Rui. Magulo ang kanyang memorya, at nawala na siya ng kakayahang mag-isip ng malinaw o humawak ng mabibigat na usapin. At maging si Dr. Qin, ang pinakabantog na doktor, ay walang kakayahang ibalik si Uyang Rui sa dati nitong kalagayan. Dahil dito, at dahil wala ng silbi si Uyang Rui sa pamilyang Uyang, ay nagpa siya ang pinuno ng kanilang angkan na tuluyan na siyang patayin. 腻了，我欧阳家不需要废物。 Ngunit bago pa man sila tuluyang umalis, sa may pasukan ay nasalubong nila ang isang lalaking may puting buhok mula sa pamilyang Dong. Ang pangalan niya ay Dongyang, ang nakatatandang kapatid ni Nona Handong. Matapos humingi ng paumanhin sa pinuno ng pamilyang Uyang para sa gulong idinulot ng kanyang kapatid, ay sa kanya inilahad ang tunay niyang pakay sa pagpunta. Humingi siya ng pabor kay Dr. Qin upang ipagpatuloy ang isang espesyal na proyekto ng pananaliksik na kanyang ipinapagawa.
At upang matiyak na matatapos ito bago ang itinakdang oras, ay nagsama pa siya ng isang lalaking tutulong kay Dr. Qin. Samantala, sa punong himpilan ng Hero Association, si Lin Jie ay naunang dumating at muling nakipagkita sa kanyang mga kasama matapos ang kanilang espesyal na pagsasanay. Muli, ay sinubukan na namang landiin ni Nona Handong si Lin Jie. Ngunit sa halip na matuwa, ay napansin lamang ni Lin Jie na tila may kakaiba sa paraan ng pagtrato nito sa kanya nitong mga nakaraang araw. Samantala, ay bahagyang nadismaya si Nona dahil matapos ang ilang ulit niyang panunukso, ay wala pa ring napapansin si Lin Jie. Ngunit ang tunay na dahilan kung bakit pinatawag ang lahat ng bayani sa araw na iyon ay upang ipakilala ang bagong mukha ng pamunuan ng asosasyon, ang bagong pangulo na papalit kay Uyang Rui. At siya ay walang iba kundi si Dongyang ng pamilyang Dong. Habang ang lahat ay puno ng pananibik sa pagdating ng bagong pangulo, si Nona Handong lamang ang may mukhang puno ng pangamba. At sa lahat ng naroroon, ay si Lin Jie lamang ang nakapansin nito. Pagkababa ni Dongyang mula sa entablado, ay nilapitan siya ng kanyang nakababatang kapatid. Ngunit sa halip na mainit na pagtanggap, ay sinalubong niya si Nona ng malamig na pagtrato, at bahagya pa siyang sinaktan ng sarili niyang kapatid. Alam na ni Dongyang ang balak ni Nona. Alam niyang sinusubukan nitong bumuo ng sariling lakas upang makatakas sa isang nakatakdang kasal sa anak ng pamilyang Uyang. At iyon ang tunay na dahilan kung bakit hindi agad gumanti ang pamilyang Uyang noon kahit gumawa ng gulo si Nona laban kay Uyang Rui. Hindi nagtagal, ay dumating sina Lin Jie at ang kanyang mga kasama sa silid. Doon, ay sinalubong sila ni Dongyang ng isang huwad ng ngiti at nagpasalamat sa kanila sa pagprotekta sa kanyang kapatid. Ngunit malinaw ang kanyang tunay na pakay. Nagpapakita lamang siya ng kabaitan dahil gusto niyang magmukhang mabuti sa harap ni Lin Jie, ang lalaking mag-isang dumurog sa genetic evolution at sa mga piling tauhan ni Wang Rui. At dahil doon, ay inalok ni Dongyang si Lin Jie na sumapi sa pamilyang Dong. At gaya ng inaasahan, ay mariing tinanggihan iyon ni Lin Jie. Bagamat malinaw na nang hinayang si Dongyang, ay nangako pa rin siya na kung sakaling magbago ang isip ni Lin Jie, ay bukas na bukas ang pinto ng pamilyang Dong para sa kanya. Kasabay ng isang matalim na titig kay Lin Jie, ay malamig niyang sinabi na sa mundong ito, ay may mga taong hindi dapat kailanman ginagalaw. Patayin mo ako kung kaya mo, iyon ang malamig na sagot ni Lin Jie. At doon tuluyang sumama ang timpla ng sitwasyon. Biglang pinakawalan ni Dongyang ang kanyang mental pressure, isang nakakatakot na puwersang nagpayanig sa buong silid. Sa isang iglap, ang lahat ng naroroon ay napilitang lumuhad sa ilalim ng napakalakas na bigat ng kanyang presensya. 可惜水平还差。我倒要看你能嘴硬到什么时候。 Ngunit si Lin Jie, ay nakatayo pa rin ng payapa. Para sa kanya, ang mental pressure ni Dongyang ay nasa napakababang antas. Dahil hindi man lang natinag si Lin Jie, ay mas lalo pang itinaas ni Dongyang ang tindi ng kanyang mental pressure. Sa pagkakataong iyon, ay halos lahat ng tao sa buong asosasyon ay napasubsob sa sahig dahil sa bigat ng puwersang iyon. Ngunit para kay Lin Jie, ay isa lamang itong mababaw na puwersa. At sa halip na matangay ng bigat nito, ay sinalubong niya ito ng sarili niyang kapangyarihan. Sa banggaang iyon, ay bahagyang naitulak si Dongyang paatras at nagtamo pa ng panloob na pinsala. Sa simula, ay nais lamang ni Dongyang na sukatin ang tunay na antas ng lakas ni Lin Jie. Ngunit matapos ang insidenteng iyon, ay naunawaan niyang si Lin Jie ay hindi simpleng tao, isa siyang banta. Samantala, ay sigurado sina Lin Jie at ang kanyang mga kasama na si Nona Handong ay kasalukuyang nasa ilalim ng matinding presyon mula sa sarili niyang pamilya, at malinaw na may kaugnayan pa rin ito sa pamilyang Uyang. Ngunit kulang pa sila sa impormasyon, kaya napagdesisyonan nilang si Shisan ang magmamatsyag sa paligid ng tirahan ni Nona Handong. Samantala, sa ibang lugar, sa loob ng laboratorio ni Dr. Qin, si Lin Huan ay patuloy sa kanyang pananaliksik, at malaki na ang naging progreso ng kanyang eksperimento. Bilang halimbawa, dahil sa kanyang brain enhancement experiment, ang alaga niyang aso na si Do ay natutong magbasa na parang tao ng halos walang kahirap-hirap. Isa iyong kahangahangang tagumpay. Ngunit hindi pa rin alam ni Lin Huan na ang eksperimento niyang iyon ay konektado sa mas malaking plano ni Dongyang. At hindi nagtagal, ay lumitaw muli ang lalaking matagal nang humahabol kay Lin Huan, si Long Wenfeng. Sa pagkakataong iyon, ay dumating siya upang balaan si Lin Huan na tumakas na sa lugar na iyon habang may oras pa. Alam na ni Long Wenfeng na ang tunay na puwersang nasa likod ni Dr. Qin ay ang pamilyang Dong, ang mismong pamilyang kaugnay ng nangyari kay Uyang Rui. At higit sa lahat, ay alam niyang ang lihim na layunin ng proyektong iyon ay lubhang mapanganib at magdadala ng kapahamakan sa lahat ng taong naroon.
Matapos marinig ang babala, ay naniwala si Lin Huan na tunay ng mapanganib ang lugar na iyon. Ngunit pinili pa rin niyang manatili. Hindi niya kayang iwan si Dr. Qin, isang taong walang kasalanan, na mapag-isa sa lugar na iyon. Dahil sa sobrang katigasan ng ulo ni Lin Huan, ang tanging nagawa na lamang ni Long Wenfeng upang mapanatili itong ligtas ay ang magtalaga ng ilan sa kanyang mga tauhan upang bantayan siya. Habang nasa daan upang sunduin ang kanyang kapatid, sina Lin Jia at Zhan Chen ay nakahuli ng isang hindi kilalang babae na palihim na nagmamasid sa laboratorio ni Dr. Qin. At upang mapagsalita ito, ay si Zhan Chen na ang bahala gamit ang kanyang lihim na sandata. 我们要监视秦博士的研究所。你想干嘛？好，净化下这位小姐姐吧。 Hindi kalayuan mula roon, sa loob ng isang gusali, ay makikita ang ilang lalaking nakaitim. Sila ang mga tauhan ni Long Wenfeng na inatas ang bantayan si Lin Huan. Hindi nagtagal, ay dumating sina Lin Jia at Zhan Chen. Kasama ang babaeng nahuli nila kanina. Ang babae ay nasa kalahating ulirat na, namumula ang mukha at hingal na hingal. Dahil walang sino man sa kanila ang gustong magsalita tungkol sa tunay nilang pakay, ay napilitan si Lin Jia na isa-isang patulugin ang lahat. Matapos silang siyasatin, ay nakakita si Zhan Chen ng isang token, ang sagisag ng forces ng pamilyang Long. Doon nila napagtanto na si Long Wenfeng ang may pukanan nito, ang lalaking matagal nang humahabol sa kapatid ni Lin Jie kahit paulit-ulit na itong tinatanggihan. At dahil dito, ay nangako si Lin Jie na bibigyan niya ng leksyon ang lalaking iyon. 失败，打算硬来啊！看我给你厉害瞧瞧！ Pagpasok sa laboratorio ni Dr. Qin, ay iniabot ni Lin Jie sa kanyang kapatid ang isang kwintas at sinabihang pindutin ang buton nito sakaling malagay siya sa panganib. Ngunit upang hindi madamay ang kanyang kuya, ay agad siyang pinaalis ni Lin Huan at pinauwi kasama ang aso. Abala pa siya at kailangan niyang magpatuloy sa 没有 trabaho. 你啊，可以走了。家那么大，丢条狗也没什么嘛。去你家。啊，我的钱也不是大风刮来的好吗？ Lumipas ang 2 araw, patuloy pa ring minamanmanan ni Shisan si Nona Handong, ngunit wala pa rin siyang nakikitang anumang palatandaan ng banta. Ang tanging ikinaguguluhan niya, ay bakit hindi man lang lumalabas ng silid si Nona Handong. At sa mismong sandaling iyon, ay isang sasakyan ang dumating sa tahanan ni Nona Handong. At mula sa sasakyang iyon, ay bumaba ang isang lalaking may dilaw na buhok, kasama ang kanyang mga robot na bodyguard. Ang lalaking iyon ay mula sa pamilyang Uyang, si Uyang Zihao, at siya rin ang kasalukuyang kasintahan sa kasunduan ni Nona Handong. Ang dahilan ng kanyang pagpunta ay upang sunduin si Nona at dalhin ito sa tirahan ng Batang Panginoon, sapagkat nalalapit na ang araw ng kanilang kasal. Ngunit sa katotohanan, ang dalawang ito ay walang pagmamahalan sa isa't isa. Ang kasalang ito ay isa lamang pampulitikang kasunduan, isang kasal na ginagamit upang pag-isahin ang pamilyang Dong at pamilyang Uyang upang lalo pang palakasin ang kanilang impluwensya. Hindi lamang iyon, madalas ding pretuhin ni Zihao si Nona ng may kalupitan. Nang masaksihan mismo ni Yaten at ng mga bayani mula sa Muscle League ang marahas na pagtrato ni Zihao kay Nona, ay agad silang lumantad. Hindi nila kinayang manahimik habang nakikitang sinasaktan si Nona, hindi nila hahayaang basta-basta lamang dalhin ni Zihao si Nona. Kahit pa alam nilang ito ang opisyal na kasintahan ni Nona, ay hindi pa rin nila pinakinggan ang babae nang utusan sila nitong umalis. At sa huli, ay napilitan ng Muscle League na harapin ang mga robot na bodyguard ni Zihao bago pa nila mailigtas si Nona. Masakit para kay Nona na makita ang sarili niyang mga kasama na nasasaktan habang pilit siyang kinukuha ni Zihao. At mas masakit pa roon ang katotohanan ang mga robot na iyon ay hindi basta-bastang matatalo sa simpleng lakas lamang. 变成丧家犬吧。可不喜欢大吵大闹的女人。这些机器人，走吧，我的未婚妻。董小姐，无聊的正义感而死的，好好看着。Upang iligtas si Nona, mula sa malayo ay lihim na nagpaputok si Shisan. Ngunit sa kasamaang palad ay madaling nasalo ni Zihao ang mainit na bala. Hindi lamang iyon, ibinalik pa niya ito. Dahil dito, ay tinamaan si Shisan sa binti.
At matapos tamaan ng bala, ay hindi pa roon nagtapos ang kanyang pagdurusa. Mula sa dulo ng mga daliri ni Zihaw, ay nagpakawala ito ng matatalim na hanging tila mga talam, na muling tumama kay Shisan at lalong nagpalubha sa kanyang sugat. 不过， Upang matiyak ang kaligtasan ng mga taong nasa kanyang panig, ay napilitan si Nona Handong na makiusap kay Zihaw. Hiniling niyang pakawalan nito ang lahat at huwag silang patayin. Bilang kapalit, ay nangako si Nona na susunod siya kay Zihaw at hindi nalalaban pa. Matapos ang kasunduang iyon, ay umalis sina Zihaw at Nona mula sa mansyon. Totoo ngang pinatigil ni Zihaw ang kanyang mga robot sa pagpatay sa mga bayani ng Muscle League, ngunit hindi kasama roon si Shisan. Dahil hindi na makagalaw si Shisan matapos tamaan sa binti, ay nilapitan siya ng isa sa mga robot at naghanda itong isagawa ang huling pag-atake. Ngunit bago tuluyang mapatay ang tagapagdala ng malas, ay dumating si Lin Jia. Agad niyang iniligtas si Shisan at dinala ito sa ligtas na lugar. At mula sa puntong iyon, si Lin Jia na ang haharap sa mga robot. Dahil hindi sapat ang ordinaryong pisikal na atake laban sa makabagong teknolohiyang iyon, ay gumamit si Lin Jia ng isang pulang espada na nababalutan ng naglalagablab na apoy. Sa isang bagsak ng kanyang espada, ang robot na tinamaan ay tuluyang natunaw at hindi na muling nakapag-regenerate. Ang eksenang iyon ay agad nagbigay ng babala sa lahat ng natitirang robot. Sa isang iglap ay sabay-sabay nilang itinuon ang kanilang pansin kay Lin Jia. Tinukoy siya bilang isang matinding banta at dapat siyang lipulin. Ngunit sa huli, ay isa-isa rin silang bumagsak sa kamay ni Lin Jia. 有点节操行不？ 危险程度超出预测，撤退。 Matapos matanggap ni Zihaw ang ulat na Nolipol ang kanyang hukbo ng mga robot, ay labis siyang nagulat. Ngunit sa halip na matakot, ay ngumiti siya. Dahil nakita niya kung ano ang hawak ni Lin Jia, isang maalamat na sandata, ang Fire Spirit Sword. At nang mapagtanto niyang may kaugnayan si Nona kay Lin Jia, ay agad niyang naisip kung paano niya magagamit iyon upang maagaw ang Fire Spirit Sword para sa kanyang sarili. 又是欧阳家的人！ 你为什么要掺和进来？ 现在最重要的是抢救伤员啊！ Matapos malaman ni Lin Jia na dinala si Nona Handong sa mansyon ng pamilyang Wang, ay agad silang gumawa ng plano upang lusubin ang lugar at ibalik si Nona, na para sa kanila ay hindi simpleng dinala lamang, kundi tahasang kinidnap. Sa planong iyon, ang unang tumutol ay ang lalaking may salamin, pakiramdam niya'y tiyak na mabibigo ang misyong ito. Tutal, ang pamilyang Uyang ay isa sa pinakamakapangyarihang angkan sa Zone A. Ibig sabihin, ay imposibleng hindi mahigpit ang seguridad sa loob ng kanilang teritoryo. Natatakot ka lang, iyon ang direktang sabi ni Lin Jia habang bahagyang tinutokso naman siya ni Zan Chen. Matapos siyang bahagyang kantsawan, ay seryoso nang ipinaliwanag ni Zan Chen na kung wala silang gagawin, ay masasayang lamang ang lahat ng isinugal ni Shisan at ng Muscle League. At sa sandaling marinig iyon, ay natahimik ang lalaking may salamin, wala na siyang naisagot. Hindi nagtagal, ay dumating din si Shishen, ang anak ng pamilyang Shishen, upang sumali sa plano ng paglusob. Ang dahilan ng kanyang paglahok ay hindi lamang dahil kilala niya si Nona Handong, kundi dahil naroon si Lin Jia. Mula pa noong insidente ng Black Hand, matapos masaksihan ang tunay na lakas ni Lin Jia, ay tinatawag na niya ito ngayon bilang Master. Dahil nagkaisa na ang lahat, ay pinatatag na rin ng lalaking may salamin ang kanyang loob at nagpas siyang tumulong sa plano, kahit pa ang kapalit nito ay kamatayan. Samantala, si Fei Wo, ang babaeng assassin na ngayon ay nasa panig na ni Zan Chen, ay nakakuha na ng impormasyon tungkol sa lokasyon ni Nona Handong. Kasama ang tulong ni Dodo, ang matalinong aso na ngayon mas matalino pa kaysa karaniwang tao, ay natuklasan nila ang mahalagang impormasyon. Bukas ng gabi, ay gaganapin ng pamilyang Uyang ang isang seremonya ng pag-anunsyo ng kasunduan sa kasal sa isa sa kanilang mga mansyon. At ang babaeng itatali sa seremonyang iyon ay si Nona Handong, ang magiging kaparehan niya ay si Zihaw. At ang tunay na layunin nito ay upang pakalmayan ang galit ng pamilyang Uyang matapos mapilayan si Uyang Rui. Pagkatapos makuha ang impormasyong kailangan nila, ay dumating ang araw ng seremonya ng kasunduan. Ito na ang simula ng kanilang plano. Ang tungkulin ni Shishen ay dalhin ang kanyang mga tagahanga upang magprotesta sa labas ng mansyon ng pamilyang Uyang. Ngunit ang demonstrasyong iyon ay isa lamang palabas, ang tunay nitong layunin ay ilihis ang atensyon ng mga gwardya sa labas upang makalusot sina Lin Jia at ang iba ng hindi napapansin. Matapos,
Mahak ni na Feiwo at Dodo ang mga CCTV camera, ay agad na pumasok ang grupo ni Lin Jie sa loob sa pamamagitan ng pader. Samantala, sa loob ng isang silid, ay makikita si Nona Handong na nakasuot na ng damit pangkasal. Doon, ibinuhos niya ang kanyang pangamba sa kanyang nakababatang kapatid. Ayaw niya sa kasunduang ito, ngunit wala siyang kapangyarihang tumutol dahil ito ay pasya ng pamilyang Dong. At wala siyang pagpipilian kundi sumunod. Sa sandaling iyon, ay pumasok si Zihaw kasama ang isang lalaking opisyal na nagngangalang Tamfan. Di nagtagal, ay umalis si Xiaoyo kasama si Tamfan upang kumain, at naiwan si Nona sa silid kasama si Zihaw. At muli, ay sinimulan na naman ni Zihaw ang marahas nitong pagtrato kay Nona. Noong una, ay balak niyang gamitin si Nona upang makipagkasundo kay Lin Jie at maagaw ang Fire Spirit Sword sa mapayapang paraan. Ngunit matapos niyang makita ang kaguluhan sa labas, ay agad niyang naunawaan ba may kinalaman dito si Lin Jie. At dahil doon, ay alam niyang imposibleng makuha ang Fire Spirit Sword sa pamamagitan ng usapan. Kaya ang natitira na lamang ay dahas. Samantala, sa eksaktong pagpasok ni na Lin Jie at ng iba, ay nasalubong sila ni Xiaoyo na naglalakad kasama si Tamfan. Nang makita iyon, ay agad na lumapit ang lalaking may salamin kay Xiaoyo, halatang nagseselos at sinubukang ilayo ito kay Tamfan. Dahil doon, ay sinamantala ni na Lin Jie at Zhan Chen ang pagkakataon at ipinagpatuloy ang plano, habang hinayaan nilang ang lalaking may salamin na ang bahala kina Xiaoyo at Tamfan. Pagpasok sa loob ng mansyon, ay hinarang sila ng ilang gwardyang nakabantay sa mismong pasukan ng silid ni Nona. At sa pagkakataong ito, si Zhan Chen ang yumako sa bahaging iyon. Walang komplikadong plano, ay diretso siyang nagpakita sa harap ng mga gwardya at agad gumawa ng gulo. Dahil sa walang pakundangang panggugulo ni Zhan Chen, ay nagkaroon ng pagkakataon si Lin Jie na makapasok ng ligtas sa silid ni Nona Handong. At sa sandaling makapasok siya, ay muli niyang nakita si Nona Handong. Sa kanyang suot na damit pangkasal, ay tila mas lalo itong naging napakaganda. Ngunit wala silang oras para sa anumang pag-aalinlangan, dumiretso agad si Lin Jie sa tunay niyang pakay. Naparoon siya upang iligtas si Nona mula sa kasunduang hindi nito kailanman ginasto. Ngunit tumanggi si Nona, nangako siya sa kanyang pamilya na hindi na siya muling gagawa ng gulo. At higit sa lahat, ay ayaw niyang madamay sina Lin Jie sa problemang ito. Hindi lamang iyon, ginamit pa niya ang sarili niyang kapangyarihan upang itaboy si Lin Jie, na para bang wala itong halaga sa kanya. Ngunit matapos marinig ang mga salitang iyon, ay hinaila ni Lin Jie si Nona palapit sa kanya. At sa kanya sinabi na mahalaga ito sa kanya. Sa isang iglap, ay nagsimulang tumulo ang luha ni Nona. At sa unang pagkakataon, ay nakiusap si Lin Jie sa kanya na huwag na siyang tumanggi. Sapagkat kung tatanggi pa siya ngayon, ay masasayang lamang ang lahat ng isinugal ng grupo ni Lin Jie at ng Muscle League. At upang tuluyan siyang mapaniwala, ipinakita ni Lin Jie ang kanyang matinding paninindigan. Sa isang bagsak, ay winasak niya ang pader ng mansyon ng pamilyang Uyang. Isa lamang ang ibig sabihin noon, na anuman ang mangyari, ay iuuwi niya si Nona Handong. Kahit pa mga hulugin iyon nakakalabanin niya ang buong pamilyang Uyang, ang pinakamalakas na angkan sa Zone A. At sa huli, ay natinag din si Nona, at pinili niyang sumama kay Lin Jie. Ngunit habang sinusubukan nilang lumabas sa dinaanan nilang ruta, ay muli nilang nadatnan si Zhan Chen, na ngayon nakahandusay matapos mapatalsik ng mga robot ni Zihaw. Ibig sabihin, ay matagal nang nabasa ni Zihaw ang kanilang galaw. Matapos ang maikling usapan, ay nagkasundo ang dalawang panig na magkakaroon sila ng isang tunggalian. Kung mananalo si Lin Jie, ay pakakawalan ni Zihaw si Nona at ituturing na tapos na ang usapin sa pagitan ng dalawang pamilya. Ngunit kung matatalo si Lin Jie, ay mapupunta kay Zihaw ang Fire Spirit Sword. Dahil sa kasunduang iyon, ay lalong nabalisa si Nona Handong. Hindi niya maitikaila ang katotohanan na si Zihaw ang pinakamalakas na kabataang henerasyong isinilang ng pamilyang Uyang. Ngunit panyanatag siya ni Lin Jie, hindi mahina si Lin Jie. Ang tunggalian nilang dalawa ay idinao sa isang arena ng kompetisyon, sa harap ng dalawang pinuno ng kani-kanilang pamilya. Sa gitna ng arena, ay ipinaliwanag ni Zihaw ang dahilan ng kanilang tunggalian. At nang ilabas ni Lin Jie ang Fire Spirit Sword, maging ang dalawang pamilya ay natigilan. Sapagkat ang Fire Spirit Sword ay isang maalamat na sandatang matagal nang naglaho sa mundo. Bago magsimula ang laban, sa di kalayuan, ay tahimik na umalis si Dongyang sa arena. At nang mapansin iyon ni Long Wenfeng, ay agad niya itong sinundan mula sa likuran. Sa laban na ito, ay hindi ginamit ni Lin Jie ang Fire Spirit Sword. Para sa kanya, ay sapat na ang sibat na hawak niya upang talunin si Zihaw. Dahil dito, ay bahagyang nainsulto si Zihaw.
Sa tingin niya, kung hindi gagamitin ni Lin Jia ang kanyang pinakamalakas na sandata, ay madali niya itong matatalo. At hindi nagtagal, ay nagsimula ang kanilang sagupaan. Ngunit bilang dating pinakamalakas na bayani, ay madaling naisiksik ni Lin Jie si Zihaw sa alanganin. At dahil hindi niya maaaring patayin ang kalaban sa laban na ito, ay iisa lamang ang kailangan niyang gawin, ang bugbugin si Zihaw hanggang sa tuluyan itong manghina. Nang magsimula ng mapagod si Zihaw, ay tuluyan ng pinakawalan ni Lin Jie ang tunay na kapangyarihan ng sibat na hawak niya. Sapagkat ang sibat na iyon ay hindi ordinaryong sandata, isa rin itong mahiwagang armas na hindi hamak na mas mababa sa Fire Spirit Sword. Mula sa loob ng sibat ay isang berdeng dragon ang biglang sumiklab, umalangaw-ngaw ito sa himpapawid at nagpakawala ng mabangis at hindi mahulang pag-atake. At dahil doon, ay hindi man lang nagawang makaiwas ni Zihaw. Tinamaan siya ng malakas na pagsabog at nagtamo ng mabibigat na sugat sa buong katawan. Para kay Lin Jia, ang hiwang iyon ay kabayaran sa sakit na ipinatikim ni Zihaw kay Nona. Hindi matanggap ni Zihaw ang kahihiyang iyon, kaya pinakawalan niya ang kanyang sukdulang teknik. Isang maitim na enerhiya ang pumailan lang sa langit at bumuo ng isang napakalaking espada bago ito buong bagsik na ibinagsak kay Lin Jia. Isa iyong pag-ataking kayang magdulot ng napakalawak na pagkawasak. At upang hindi madamay ang mga nanonood, ay agad na pinalibutan ng barrier ang buong arena. Sa sandaling iyon, ay sigurado ang lahat na patay na si Lin Jia. Ngunit sa di inaasahan, ay nasa himpapawid na si Lin Jia. Walang bahid ng pinsala, walang kahit isang gasgas, iniwasan lamang niya ang atake. At ang dahilan, ayaw niyang madumihan ang kanyang damit dahil tiyak na pagagalitin siya ng kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, ay biglang pinakawala ni Lin Jia ang isang malakas na sipa diretso sa mukha ni Zihaw, at marahas itong tumilapon patungo sa pader. 这个变态！ Halos hindi na kayang ipagpatuloy ni Zihaw ang tunggalian. Ngunit kahit ganoon, ay ayaw pa rin niyang tanggapin ang pagkatalo. Kaya sa pagkakataong iyon, inangako siyang papatayin niya si Lin Jia. Naglabas si Zihaw ng isang lihim na selyadong balumbon. At nang ito'y kanyang buhayin, ay nagsimulang sumabog at magbago ang mga selula sa loob ng kanyang katawan. Sa isang iglap, ay naging lubhang mapanganib ang sitwasyon. Dahil dito, ay agad inutusan ng pinuno ng pamilyang Uyang ang lahat ng naroon na lumikas. At hindi nagtagal, ay isang napakalaking pagsabog ang yumanig sa buong arena. Nawasak ang lugar ng tunggalian, pati na rin ang barrier na nakapalibot dito. Bagamat nakaligtas ang mga nanunood, ay hindi pa rin mapakali si Nona Handong, ang tanging iniisip niya ay si Lin Jia. Habang si Nona at si Xiaoyu ay nagmamadaling hanapin si Lin Jia, ay ipinaliwanag ng pinuno ng pamilyang Uyang na ang ginamit ni Zihaw ay isang ipinagbabawal na cursed scroll, isang bagay na nilikha ng isang SS Class Master. Maging siya mismo ay hindi inasahan na haantong si Zihaw sa ganong desperadong hakbang, at labis niya itong ikinagalit. Pagdating sa guho ng arena, bukod kina Zanchen at sa lalaking may salamin, ay nakita rin ni Nona si Zihaw. Ngunit ibang-iba na ito sa dati, lumaki ang kanyang katawan. Humaba ang kanyang buhok, at ang presensyang inilalabas niya ay mas mabangis kaysa dati. Ngunit hindi nagtagal, ay lumitaw rin si Lin Jia mula sa makapal na usok. Walang sugat, walang bakas ng pinsala. At sa harap ni Nona, ay nangako siyang tatapusin niya ang laban sa lalong madaling panahon. At gaya ng sinabi niya, itinupad niya iyon. Sa muling pagsiklab ng kanilang tunggalian, ay mabilis na pinabagsak ni Lin Jia si Zihaw sa pamamagitan ng isang malinis na hiwa, isang ataking tuluyang nagtapos sa kanilang laban.
At hindi pa roon nagtapos ang kahihiyan ni Zihaw, inabutan pa ni Lin Jie ng oras upang kunan ng litrato ang bogbog at nakakahiyang mukha ng lalaking naglakas loob manakot kay Nona. Samantala, sa laboratorio ni Dr. Qin, ay makikita sina Dr. Qin, Long Wenfeng, at Lin Huan, lahat ay wala ng malay. Sa kabilang panig, ay naroon din si Wang Dongyang, nasa loob ng isang brain enhancement machine, habang dahan-daang pumapatak ang kanyang mga luha. At sa sandaling iyon, ay naalala niya ang kanyang kabataan, ang panahong minsan niyang pinangarap maging isang bayani na katulad ni Zero. Ngunit sa sandaling inakala ng lahat na tapos na ang lahat, ay isang kababalaghan ang biglang naganap. Huminto ang oras, tumigil ang lahat. Nanahimik ang buong mundo sa iisang sandali. At sa gitna ng katahimikang iyon, ay isang kalbong lalaki ang dahan-daang lumitaw, tumatawa ng buong galit. Ang kalbong lalaking iyon ay si Wang Dongyang, ang bagong pangulo ng Hero Association. At sa kanyang sariling bibig, ay ipinahayag niyang siya ang bagong Diyos na isinilang sa mundong ito. Ngunit sa kabila ng pagiging Diyos na kanyang pinaniniwalaan, ay may isang langgam pa rin daw na kailangan niyang durugan. At ang tinutukoy niyang langgam ay si Lin Jie. Sapagkat sa kabila ng kapangyarihang nagpahinto sa lahat, si Lin Jie lamang ang hindi naapektuhan. Sa kakaibang sitwasyong iyon, ay tinanong ni Lin Jie kung ano ang ginawa ni Dongyang sa lahat. At mula sa paliwanag ng kalbo, ay nalaman nila ang katotohanan. Gamit ang kanyang mental power na umabot na raw sa antas ng isang Diyos, ay balak niyang paluhurin ang buong mundo at gawin silang mga mananamba ng kanyang bagong paghahari. At upang pasukoan si Lin Jie, ay agad niyang pinakawalan ng kanyang mental power na naganyong isang dambuhalang tigre. Ngunit sa mismong sandaling umatake ito, ay bumalik ang atake sa kanya. At sa halip na si Lin Jie ang masaktan, si Dongyang mismo ang tumilapon at nagtamo ng panloob na pinsala. Tiningnan siya ni Lin Jie at malamig na nagsalita. Peking Diyos ka lang, isang huwad, isang Diyos na may maruming pag-uugali. At nang marinig iyon, ay tuluyang nagngit-ngit si Dongyang. Sumigaw siya sa galit, ipinipilit na siya ang tunay na Diyos at hindi isang huwad. Ngunit walang pakialam si Lin Jie, pwede ba talagang maging Diyos ang isang kalbong sobrang kintab ng ulo, tanong niya nang walang pag-aalinlangan. Hindi na iyon pinansin ni Dongyang. Sa halip, ibinigyan niya si Lin Jie ng dalawang pagpipilian, ang lumuhod o mamatay. Ngunit malinaw ang sagot ni Lin Jie, hindi siya luluhod sa isang huwad. At sa pandinig ni Dongyang, ay iyon ang perpektong sagot. Dahil ngayon, ay ipapakita raw niya sa buong mundo kung ano ang mangyayari sa sinumang mangangahas maghimagsik laban sa isang Diyos. At sa huli, ay muling nagsalpukan ang kanilang kapangyarihan. 万物用实力证明。我的神不需要牵挂，只要管理这个没有荣耀，没有确保它按照神意运作即可。毕竟你就是罪恶和斗争的源头嘛。他统治下，现实不会有任何罪恶。 你也就现在能说大话了，你的妹妹。 Matapos magpalitan ng ilang mararahas na pag-atake at maitulak si Lin Jie, ay biglang pumasok si Dongyang sa espiritual na kamalayan ni Lin Jie. At nang makapasok siya roon, ay isang nakapangangilabot na tanawin ang bumungad sa kanya. Isang mundong nababalot ng sukdulang dilim. Sa loob ng walang katapusang dilim, ay bumungad kay Dongyang ang mga nakapangangilabot na tanawing minsang nasaksihan ni Lin Jie noong siya'y nabubuhay sa impyerno ng nakaraan. Mga alaala ng dugo, mga alaala ng kamatayan, mga alaala ng kawalan. At sa di kalayuan, ay nakita niya si Lin Jie na nakaluhod sa tabi ng isang babaeng naghihingalo, habang tahimik itong umiiyak. Ngunit sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, sa sandaling masalubong ni Dongyang ang malamig at matalim na titig ni Lin Jie, ay agad siyang marahas na itinapon palabas ng espiritual na kamalayan nito. Madilim ang mukha ni Lin Jie, mabigat ang kanyang tinig. Minsan, ay nangako siya sa sarili niya na hinding-hindi na siya babalik sa dati niyang pagkatao, na hindi na niya muling hahayaang magising ang nilalang na minsang kinatakutan ng buong mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, ay mababasag ang pangakong iyon. At sa wakas, ang maalamat na bayaning minsang naglaho sa mukha ng mundo, ay muling nagpakita.
Bagamat yumanig ang isip ni Dongyang sa katotohanang si Lin Jia ang totoong Zero, ay hindi pa rin niya iyon matanggap. Hindi niya iyon kayang paniwalaan, kaya muli siyang umatake. Ngunit sa pagkakataong ito, si Lin Jia ay hindi na lamang si Lin Jia. Sa sandaling iyon, siya ay si Zero. At doon ipinakita ng maalamat na bayani ang tunay na bangis ng kanyang kapangyarihan. Sa isang bagsak ng Excalibur, ay isang nakapangangilabot na hiwa ang sumabog mula sa kanyang espada. Ang alon ng aura nito ay umabot hanggang kalangitan, at sa isang kisap mata ay ibinagsak nito si Dongyang. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang kanilang laban, hindi pa sumusuko si Dongyang. Muli niyang binalot ang kanyang katawan ng mental power, at ang puwersang iyon ay nag-anyong isang dambuhalang nilalang na waring halimaw na ipinanganak mula sa isip. Ngunit upang burahin ang kapangyarihang iyon, ay muling itinaas ni Zero ang Excalibur. At sa pagkakataong ito, ay ginamit niya ang unang forma, ang Judgment. 少装神弄鬼！灵神，审判。那你怎么出现？ Nang tuluyang maunawaan ni Dongyang na ang nasa harap niya ay si Zero, ang tunay at orihinal na maalamat na bayani, aw lalo lamang siyang nabaliw sa pagtanggi. Hindi niya matanggap na matatalo siya ng isang mortal, isang taong may laman at dugo, isang nilalang na maaari ring mamatay. Hindi tulad niya na naniniwalang isa na siyang Diyos. Ngunit dahil sa sukdulang katigasan ng kanyang ulo, ay wala nang ibang pagpipilian si Zero. Muli niyang itinaas ang Excalibur, muli niyang ginamit ang parehong teknik. Ngunit sa pagkakataong ito, ang hiwang pinakawalan niya ay lumampas pa sa mundo, lumampas sa mismong hangganan ng daigdig. At matapos pakawalan ang pag-ataking iyon, si Zero naman ang pumasok sa espiritual na kamalayan ni Dongyang gaya ng ginawa nito sa kanya kanina. At doon, sa kailaliman ng isip ng huwad na Diyos, ay nagsalita si Zero. Hindi bilang bayani, hindi bilang halimaw, kundi bilang isang taong minsang naglakad sa parehong landas. Sinabi niya kay Dongyang na ang paghabol sa tunay na kapangyarihan ay hindi palaging sagot sa lahat. Hindi lahat ng sugat ay kayang pagalingin ng lakas, hindi lahat ng kamatayan ay kayang pigilan ng kapangyarihan. At matapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, ay pinakawalan niya ang ikalawang forma, redemption. Ang redemption ang naging huling teknik, ang huling tibak, ang huling hatol na tuluyang nagtapos sa laban nilang dalawa. 救赎。 At sa sandaling iyon, ay nagtapos ang lahat. Unti-unting bumalik si Zero sa kanyang anyong tao, muli siyang naging si Lin Jia. At bago tuluyang bumagsak si Dongyang, ay muli siyang pinaalalahanan ni Lin Jia sa mga salitang binitiwan niya kanina. Ang tunay na lakas, ay hindi lahat. Sapagkat noon, nang makamit ni Lin Jia ang sukdulang kapangyarihan, nang siya'y kilalanin bilang pinakadakilang bayani, ay hindi pa rin niya nailigtas ang lahat. Hindi pa rin niya napigilan ang bawat kamatayan, hindi pa rin niya nailigtas ang bawat buhay. At doon, sa wakas ay naunawaan ni Dongyang ang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Bago tuluyang salubungin ang kamatayan, ay mahina niyang inamin ang katotohanan. Ang tanging nais lamang niya ay lumikha ng isang perpektong mundo, isang mundong walang pagpatay, isang mundong walang kasalanan. At upang magawa iyon, ay hinahangad niyang maging pinakamalakas. Hinahangad niyang maging higit sa tao, hinahangad niyang maging Diyos. Ngunit mula nang habulin niya ang tinatawag na kapangyarihan, ay tuluyan niyang nalimutan ang kanyang orihinal na layunin bilang isang bayani, ang iligtas ang isang tao. Para sa kalbo, ang layuning matagal nang naligaw ng landas ay isa ng malaking kasalanan. Ngunit kahit na ngayon ay namulat na siya sa lahat ng iyon, ay may isang bagay pa ring hindi niya maunawaan, paano naging ganoon kalakas si Lin Jia tulad ng ngayon pagkatapos nito, ay dahan-dahang hinubad ni Lin Jia ang kanyang damit at ipinakita ang mga pilat na iniwan sa kanyang katawan sa napakaraming insidenteng hindi na mabilang, mga sugat mula sa pag-atake ng mga alien, mga sugat mula sa mga Diyos ng ibang mundo, at marami pang iba. Kahit na napakarami niyang tinamong sugat, ay mabuti na lamang at nanatiling maayos ang kanyang mukha at mga braso, kaya nagagawa pa rin niyang mamuhay ng normal araw-araw. Sa sandaling iyon, ay naitanong din ng kalbo kung sino ang babaeng nakita niya kanina sa loob ng kamalayan ni Lin Jia.
Ngunit sa kasamaang palad ay ayaw pag-usapan ni Linji ang bagay na iyon. Hiniling din ni Linji sa kalbo na huwag na siyang tawaging Zero dahil matagal na niyang iniwan ang pangalang iyon. Kung ganoon, ay bakit ka pa sumali at muling nagparehistro bilang isang bayani? Tungkol doon, ay marahil Diyos lang ang nakakaalam, sagot niya. Unti-unting nagsimulang maglaho ang katawan ni Dongyang. Sa mga huling sandaling iyon, ay napagtanto niyang ang mamatay sa kamay ni Linji ay hindi pala isang masamang wakas. At hindi nagtagal, ay tuluyan nang naglaho si Dongyang sa paningin. Pagkatapos noon, ay lumipat ang tagpo sa wasak ng laboratorio ni Dr. Qin. Naroon si Linji, nakaupo sa tabi ng kanyang kapatid, na sa kabutihang palad ay hindi nasugatan sa nangyaring insidente. Ang lugar na iyon ay nawasak matapos gamitin ni Dongyang ang makina ng pagpapalawak ng utak na dati ring ginamit kay Dodo, ang aso. Dito, ay tinanong ni Linji ang kanyang kapatid kung bakit hindi nito pinindot ang button sa kwintas na ibinigay niya. Ipinaliwanag nito na ayaw niyang madamay ang kanyang kuya sa problemang iyon kahit na handang-handa namang dumating si Linji sa oras na kailanganin siya ng kanyang kapatid. Hindi nagtagal ay nakatanggap si Linji ng tawag mula kay Nona Handong, inaanyayahan siya nito na makipagkita. Muli tayong lumipat sa tabing dagat. Naroon si Linji, ngayon ay nag-iisa kasama si Nona. Ang dahilan kung bakit nais siyang makipagkita ng babae ay upang magpaalam, aalis na kasi si Nona papuntang Distrito M upang maging guro sa Hero Academy. Sayang man, kailangan nilang maghiwalay rito. Kaya bilang isang matamis na pamamaalam, ay marahang hinalikan ni Nona si Linji. 再见啦，大英雄。 再见。我就在这里，活着，活着。 Sa dulo ng kwento, ay ipapakita sa atin ang isang napakapanganib na kontrabida, isang halimaw na kahit si Zero, ang maalamat na bayani, ay hirap na hirap ding lipulin. At dito nagtatapos ang unang season.